Okay, so magandang gabi sa inyong lahat at welcome again sa ating Saturday evening service. Today is June 8, 2024, 8:30 p.m. Manila and 9:30 p.m. Tokyo time. So before we start our discussion, let us first have prayer for the opening. So sino yung gustong mag-pray? Sino ang gustong mag-pray sa inyo? Para tayo makasimula. Si Joel, ikaw na lang muna kasi nag-ano tayo sa time. Joel, ikaw. Okay, sige, sige, sige. Okay, sorry, sorry. Okay, let us prepare our heart again and our minds to converse with the Heavenly Parent. Okay, good evening to you, Heavenly Parent. Once again, Father, uh, we know that you really want us to converse with you longer, but since our time is short, Father, we know that we want to spend this time only 1 hour, Father. Too short, too short. So we would like to make it short, Father. This prayer, we just want to ask for your guidance, for your inspiration. Please inspire us all, especially our lecturer, Kuya Ronnie de los Santos. And please guide these couples, Father, that we are really working on, Father, to receive more and more about the divine principle, Father, about you, so that one day, Father, they will grow more and more, and soon they will multiply, Father, because that is your main goal, Father, total salvation. We want to help them all come back to you, all of your children. Not nobody will be left behind. So, Father, I will make it short once again, and pray for your guidance, Father, tonight. And I pray in my name, the area of Jesus Santos, rest and family. Amen. And Drew, amen. So thank you so much, Joel, for your prayer. And now we're going to start our discussion. Our topic for tonight is actually the purpose of the Messiah. Naitopic ko na sa inyo to last one day seminar natin. Kaya lang, minadali ko kasi because of lack of time. Kaya gusto kong iulitin sa inyo uli ngayon para ma-elaborate natin yung ating topic na to, the purpose of the Messiah. Okay? So it's very, very interesting and very, very critical in the life of faith of being a Christian, yung layunin. Malaman natin kung ano yung layunin ng Messiah. So I encourage you to be vigilant, pigilin natin yung antok natin, and then makinig tayo. Kasi very critical itong ating topic for tonight. Because we are talking of the purpose o yung layunin ng Messiah. Kaso may na-boss na siya. Kuya, lock mo. Open na. Ay, sorry. Okay, section 1, God's purpose in the dispensation for salvation. Now we're going to, what is the meaning of salvation? Ano ba yung ibig sabihin or ano ba yung definition ng salvation? So, we understand in the Bible, Adam and Eve received word from God, di ba? Yung commandment ni God na huwag niyo kakainin ang prutas na yan, di ba? And if they will obey that words of God, Adam and Eve will become ideal. Adam and Eve, after becoming mature, they will be blessed by God and create a family centering on God, and it will enlarge to society, nation, and finally the kingdom of God will be realized on earth and in the spirit world. So this is the original plan of God. Kung nasunod nila yung kautusan ng Diyos na huwag niyong kainin yan, ito ang matutupad, yung layunin at orihinal na plano ng Diyos para sa tao. Kaya lang, alam naman natin at sinasabi sa Biblia na Adam and Eve disobey the words of God. And because of that, Adam and Eve did not realize the first blessing to be fruitful, na mag-mature, pero enter sila into a family life with the blessing of Satan. And they become fallen.
Their family become fallen, and then lumaki to into a fallen society, lumaki to in a fallen nation, and finally, the kingdom of hell ang na-realize dito sa physical world as well in the spirit world. Kaya, sa halip na yung original plano ng Diyos ang natupad, ang na-realize ay yung plano ni Satan to establish the kingdom of hell on earth and in the spirit world. Kaya lang, sabi natin God is the parent of Adam and Eve. So, God had promised, in Isaiah 46:11, sabi niya, I have spoken and I will bring it to pass. I have purpose and I will do it. Sinalita ng Diyos, sabi niya, I have spoken, sinalita ko. And hindi man nangyari, I will bring it to pass. Pararaanin ko ang panahon. Ako ay may layunin at akin itong gagawin. Yan ang sabi ng Diyos. Yan ang pangako ng Diyos sa tao, kahit nagkasala ang tao. Kaya, nung ang ma-realize ay yung kaharian ni Satan, God started a plan, providence of salvation. Sinimulan na niya kung paano niya isasave ang tao. At ano yung ibig sabihin ng salvation? Ang ibig sabihin ng salvation is itong na-realize na kaharian ng Diyos, ni Satan, ay muling ibabalik dun sa original na plano ng Diyos. And that is, ma-realize ang kingdom of heaven. So kaya ang ibig na sabihin ng salvation is equal to restoration. Ibig sabihin, muling pagbalik dun sa original na plano ng Diyos. Iyon ang ibig sabihin ng salvation. Mula sa kaharian ni Satan ay muli nating ibabalik yon sa original na plano ng Diyos na establish ang kaharian ng Diyos. Okay? Yan ang meaning ng salvation. Pagbabalik na muli sa original na plano ng Diyos sa tao. Okay? Section 2, fulfillment of the dispensation for salvation is the fulfillment of the purpose of creation. So, the relationship between the body and mind of an ideal individual compared to the relationship of an ideal individual to God. Dito, ikukumpara natin, kung yung ideal individual, yung mind and body niya, doon sa kay God at sa relasyon niya sa isang ideal na tao. Kaya makita mo rito, yung body and mind ng isang ideal individual. Ikukumpara natin yan is equal doon sa relasyon naman ng ideal individual sa Diyos. So ano yung comparison nila? Ang ideal individual, ang kanyang mind and body, ang kanyang mind dwells in his body, no? Yung kanyang mind nakadwell sa kanyang body. That is the ideal individual. How about do sa relasyon ng ideal individual to God? God dwells in the ideal individual. Ibig sabihin, templo ng Diyos ang isang ideal na tao. Sa ideal individual naman, yung mind niya ang nagdidirect sa kanyang body. Ibig sabihin, sinusunod ng body kung ano yung direksyon ng kanyang mind. Doon naman sa ideal individual to God, yung God naman ang nagdadirect sa ideal individual. At yung ideal individual is the center of God. Okay? So, doon sa ideal individual, yung kanyang body and mind or mind and body ay mayroong correlation, may unity, may harmony. And compared to the relationship of ideal individual to God, God and the ideal individual has unity and harmony as well. So, makikita natin na yung body and mind ng isang ideal individual is equal, comparable, kaparehas ng relasyon ng isang ideal individual sa kay God. So, they are equal, kaparehas sila. Kaya, kung ang lahat ng tao ay naging ideal individual, at nagkaroon tayo ng relasyon kay God, hindi natin kailangan ng religious life. Hindi natin kailangan yan. Because ang ideal na tao, connected to God. It's like God is our mind.
Kaya hindi mo kailangan ng religious life. God can direct you instantly. Okay? How about number 3? Kung ang ideal individual o lahat tayo naging ideal individual and become the temple of God, hindi mo na kailangan ng prayer. Sapagkat your mind is God. Si God ay nagdudwell sa atin na. So we could communicate directly to God. No need of prayer. And at the same time, kung ang lahat ng tao ay naging ideal individual, hindi natin kailangan ng Savior. Hindi natin kailangan ng Messiah. Okay? Sabi rito sa 1 Corinthians 3:16, do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? Hindi nyo ba ikaalam na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nasuma sa inyo? Kung tayo ay naging ideal individual, tayo ay templo ng Diyos. Sabi rin sa John 14:20, in that day that you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. Kung naging ideal individual tayo, God and Jesus Christ will dwell in us as their body. Yan ang comparison ng ideal individual sa isang ideal individual related to God, okay, or in relation to God. Okay? Adam and Eve as the true parents of mankind. The original plan of God, as I mentioned before, di ba? Adam and Eve, after maturing, kung na-fulfill nila ang first blessing at nag-matured sila, God will bless them into marriage. And they will create an ideal family, God's family. At lalaki ito in God's society, good society, good nation, good world, and finally the kingdom of heaven will be realized on earth and in the spirit world. So this is the original plan of God. And by Adam and Eve fulfilling the 3 blessings, pag na-fulfill nila yung 3 blessings, they will become the true parents of mankind. Tatayo sila bilang magulang ng tao. Sa kanila magmumula ang lahi ng Diyos. Kaya ang posisyon nila is the true parents of mankind. Okay? Wherein their family will be the first o magi-start doon ang kaharian ng Diyos. The family of Adam and Eve, there will start the kingdom of heaven. So this is the original plan of God. No? Kung hindi nagkasala ang tao, ito dapat yung marirealize. Okay? Na Adam and Eve will start as the true parents of mankind. And this is the original plan of God. Now we're going to section 3, the dispensation of salvation to the cross. The crucifixion of Jesus. Dito, we will analyze ano ba ang pananaw ng tao sa kay Kristo nung time niya. Sabi dito sa Luke 23:14-16, he was branded a blasphemer. Ibig sabihin, sinasabihan siya ng tao na blasphemer si Kristo. Ibig sabihin, nagsasalita siya ng pagsalangsang o ginagawa niya ng pagsalangsang sa Diyos. Blaspheme o blasphemer. In John 18:33, sinabi rito ni John na yung mga pagano na namumuno at the time, sila pa yung nakasumpong o nakakita na si Kristo ay inosente. Ito yung mga pananaw ng tao nung araw, nung time ni Kristo. At sabi sa Matthew 27:19-23, at yung mga nagja-judge pa sa kay Kristo were his own people and the leader of Judaism, whom God himself had nurtured and prepared so long. Kung sino pa yung pinipara ng Diyos na para tumanggap sa kay Kristo, sila pa
yung eager na at nagja-judge kay Kristo na guilty si Kristo. And in Mark 15:10 to 14, they were even anxious to send Jesus to the cross. Sila pa yung anxious na ipapako sa krus si Kristo. John 6:29, God's will was clearly for the chosen people to accept and believe in Jesus. Ito yung layunin ng Diyos kung bakit niya pinipera ang Israel to become chosen nation. Pinipare ni God ang Israel from the very beginning at the time nung nasa Egypt sila. And in that preparation, even God sent prophets para sabihin na in your nation, in this nation, darating ang Messiah. In John 10:37-38, and to receive salvation. Ito yung sinasabi ng Diyos sa chosen nation, na you must accept Christ and believe, and in Christ you will receive salvation. In John 1:11, sabi rito, He came to His own home and His people received Him not. Imaginin mo kung sino pa yung pinili at pinapara ng Diyos para siya ay i-accept, kalingain, yung pa, yung nagtakwil sa Kanya. And in 1 Corinthians 2:8, sabi ni Apostle Paul dito, that none of the rulers of this age understood this. For if they had, they would not have crucified the Lord of glory. Wala daw nakakaintindi sa mga namumuno at that time. Sapagkat kung kanila daw nauunawaan, hindi nila ipapako ang Lord of glory or si Kristo. So makikita nyo rito, ito yung mga pananaw ng tao nung araw. Yung mga pinipara ng Diyos, the chosen people, chosen nation, sila pa yung hindi tumanggap kay Kristo at nagpapapako kay Kristo. Samantalang yung mga pagano na walang Diyos o kinikilalang Diyos, sila pa yung nagsasabi na inosente si Kristo. So tingnan ninyo. At also, tanungin niyo sarili niyo, kung kayo ba ay naroon sa time ni Kristo, what will be your stand? Will you crucify Jesus Christ? Or will you accept Jesus Christ? Ito. The next slide is the reason why Jesus prayed not to be crucified. Actually, this Bible verse, in Matthew 26:38-39, sabi rito, My Father, if it be possible, let this cup pass from me, not as I will, but thou wilt. So ito yung prayer ni Jesus Christ sa Garden of Gethsemane before nadakpin siya ng mga saserdote. Na ang kanyang prayer Ama ko, kung po pwede po, na sana ang sarong ito ay lumagpas sa akin. Pero hindi dahil hindi sa aking kagustuhan, kundi kagustuhan niyo. 3 beses niya itong inulit na prayer. At ang malungkot dito, the Christian, misunderstood these prayers of Jesus Christ. Na tayong mga Kristiyano sinasabi natin, dahil si Kristo ay nagkatawan tao, siya ay naging susceptible na magkaroon ng human weakness in the fear of death. Dahil sa yung time na mamamatay siya o papatayin siya, ay nagkaroon siya daw ng takot. Ngayon, tanungin natin, is that really the situation there? Is that really yung heart ni Kristo? Na kaya siya nag-pray na sana'y ang sarong ito ay lumagpas sa akin, dahil sa siya'y natatakot mamatay? Let us analyze. Okay? Hindi ba, after Jesus Christ was crucified, diyan na yung preparation ng Christianity. Yung mga early disciples niya, di ba, yung 12 disciples, kung makikita nyo, babasahin nyo ang Biblia, all of them, lahat ng disipulo ni Kristo, yung 12, actually, di ba, nagpakamatay si Judas ay pinalitan
ng another disciple, kaya 12 pa rin yung disciple na yon. Every one of them died for Christ. Lahat sila namatay. Actually, lahat ng klase ng kamatayan nila, purong mabibigat na klase ng kamatayan. Si Peter, ipinako siya sa krus. Pero ang sabi ni Peter, pwede ba baliktarin niyo ang krus? Sapagkat hindi ako karapat-dapat na mamatay na kagaya ni Kristo. Pinakita doon na willing si Peter na mamatay for Christ. Not only that, pumunta tayo sa reason, yung si Joan of Arc. Si Joan of Arc ay pinako sa tulos at sinilaban ng buhay. And Joan of Arc, Saint Joan of Arc is willing to die for Christ. And reason pa, kung kilala niyo si Saint Lorenzo Ruiz, isang Pilipinong martir. Nung nasa Japan siya at Katolik siya, sabi ng mga Hapon, talikuran mo ang pagiging Katoliko. Ayaw ni Saint Lorenzo. Pinahirapan siya, biniti ng patiwarik, inilublob sa drum ng water, and then, yung lahat ng kuko niya, inisa-isang tanggalin. But ano ang sabi ni Saint Lorenzo? I was born a Catholic and I will die as a Catholic. So you can see, the followers of Christ and the early Christian, yung mga early Christian noon, para lang sila ay sama-sama na makapag-worship, nagtatago sila sa catacomb. Ibig sabihin ng catacomb, ito yung mga sementeryo sa ilalim ng lupa. Na pag nahuli sila, ipapakain sila sa leon, sa auditorium ng Romano. But they are willing to die. Ngayon, ibalik natin kay Kristo. Si Kristo ay Mesaya ng lahat. Kung ang mga follower ni Kristo and the early Christians are ready to die for the sake of Christ, for the sake of their belief of Christ, samantalang si Kristo who is the Messiah of all, takot mamatay. Hindi ba nakakalungkot isipin yon? How can Jesus qualified as a Savior? Paano siya magiging kwalipikado bilang Messiah? Kung sa kamatayan ay natatakot siya. Samantalang yung mga followers niya ay willing to die for His sake. Di ba nakakalungkot kung ganyan ang ating pananaw bilang Kristiyano? Na we put the early Christian, the martyrs, to become saint dahil namatay sila for God, for the sake of Christ. Samantalang si Kristo mismo ay sinasabihan nating may human weakness na sa kanyang kamatayan. Is that really the heart of Christ? Actually, ang makapagpapatunay dyan is Father Moon, the founder of this movement. When Father Moon had a deep prayer on the mount at early 3 o'clock in the morning, Jesus Christ appeared. Nagpakita kay Father Moon. And then Jesus Christ told everything about his heart. And according to Father Moon, Jesus Christ said, kung ang makapagbibigay ng comfort to God and salvation to man is His death, sabi ni Kristo, even 1,000 times He's willing to die. Kahit daw tadtarin yung kanyang body ng pinong-pino, He will accept that. Kung iyon na makapagbibigay ng comfort to God and salvation to man. Kaya lang hindi iyon. Kaya ayaw niyang mamatay because of this following reason. And what is the reason? Or what are the reason? Number one reason of Christ, kaya ayaw niyang mamatay, His love and concern for God. Kasi alam niya that God is suffering from the very beginning, mula nung si Adan at si Eva ay magkasala,
as a parent to Adam and Eve, nag-start na ang heartache ni God, ang suffering ni God, seeing his children suffering. Ganyan ang love ng isang parent, di ba? From that time on, God is suffering. God is sad and full of heartaches. Until the time na pinadala pa niya ang mga prophets na pinagpapatay pa ng mga tao. The more suffering and heartaches comes from the heart of God. And until the Messiah comes. If the Messiah cannot fulfill his primary purpose, and what is that? To establish the kingdom of God. Hindi ba yun ang pinapangaral niya? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Sapagkat sa pamamagitan niya, magsisimula ang kaharian ng Diyos. And later natin itatopic yan. Kaya ang concern ni Jesus Christ is his love for God. Alam niya na pag siya'y namatay, naipako sa krus, the continuation of God's suffering will be prolonged. And the suffering of mankind will be prolonged. That is the concern. The number one concern of Jesus Christ. Kaya ayaw niyang mamatay. Ayaw niyang tumagal pa ang paghihirap ng Diyos, ang kalooban ng Diyos para sa tao. Now, that's number one. Number two, his concern for his followers. Bakit? Sapagkat kung siya na teacher ng kanyang mga follower ay pinatay, what will happen sa kanyang mga followers? At hindi ba nakita natin nung ma-crucify si Jesus Christ? Sabi natin, yung 12 disciple ay pinatay ng mga against Christ. At not only that, yung early Christians, pinakain sa leon, ibinitin sa tulos, sinilaban. Kaya when you go to, at the time when you go to Rome, sa daan pa lang papuntang Rome, makakakita ka na ng mga nakasabit sa tulos na mga patay. Those are early Christians. So this is the second concern of Christ. Alam niya na pag siya'y pinatay, ang magiging kahinatnan ng mga followers niya at the early Christian will also death or a tragic death like him. That is the second concern. The third concern is his concern for Israel. Yung magpapapatay sa kanya, yung chosen nation. Dahil sa siya pinapatay ng chosen nation, yung chosen nation will suffer consequences. Magbabayad sila. At hindi ba nakita natin, nung time ng mga Nazis, nila Hitler, how many Jews were killed? Inilagay sila sa sunugan. Pinapasok sila sa isang sunugan ng isang place of fire, and then thousands of Jews pinatay ni Hitler. And not only that, the surrounding countries na nakapaligid sa Israel, even until now, they have waged war against Israel. This is because of the failure of Israel to receive the Messiah. Kaya ito ang concern, tatlong concern ni Kristo. Una, his love and concern to God. His love and concern to his followers. And his love and concern for Israel. This is the reason why Jesus Christ don't want to die on the cross. Not because natatakot siyang mamatay. Hindi. He is willing to die 1,000 times kung yun ang makapagbibigay ng comfort and salvation to man. Kaya lang hindi iyon. Kaya bilang Kristiyano, dapat maunawaan natin ang true heart ni God. Sabi nga ni Father and Mother Moon, sabi niya, we are Christians, pero we are what? Our thinking is Christ has a human weakness. How can he be qualified
as God champion, as God Messiah? How can He give life sa mga fallen people kung siya mismo takot mamatay? That is heretical. According to Father and Mother Moon, as a Christians, it is heretical na isipin natin na si Kristo ay takot mamatay. Okay? Is Jesus' death on the cross predestined by God? Ito pa ang isang crucial na kailangan nating maunawaan. Yung bang kamatayan ni Kristo ay destinasyon ni God sa Kanya. Ibig sabihin, yung ba talaga ang Kanyang layunin, mamatay sa krus? Check natin. According to Matthew 26:24, ang sabi dito ni Jesus, who to that man by whom the Son of Man is betrayed, it would have been better for that man if he had not been born. Sa Tagalog, sabi niya, sa taong nagkanulo sa anak ng tao o kay Kristo, mas mainam pang hindi sa sinilang. Yun ang sabi ni Kristo. So, ibig sabihin, hindi destined si Kristo na mamatay sa krus sapagkat sinabi niya na yung nagkanulo, mas mainam pa sa kanya, hindi sinilang. Sa 1 Corinthians 2:8, sabi dito ni Apostle Paul, none of the ruler of this age understood this, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. Kung daw alam lang sana ng mga tao, yung mga namumuno nung panahon na yon, sabi ni Apostle Paul, hindi nila ipapapako ang Lord of glory or the Messiah or si Kristo. Again, it's a testimony na nagsasabi na hindi destinasyon ni Kristo ang mamatay sa krus. Pangatlo, sa Matthew 27:46, Jesus said in His 7 last words, my God, why hast thou forsaken me? So hindi destinasyon ni Kristo ang pagkakapako sa krus. So kung hindi, ano ang layunin ni Kristo? Yun ang pagparito ni Kristo. Okay? But before that, sagutin muna natin to. The extent of salvation available through the cross and the purpose of the second coming of Christ. Ano yung makukuha natin? Sabi kasi natin kanina, hindi ang layunin ng Kristo ay mamatay sa krus. Ano? Actually, yung pagkamatay niya sa krus is an alternative mission. Dahil sa nakita na ng Diyos at ni Kristo na hindi siya tatanggapin ng tao, it's a painful alternative mission to die on the cross. Ngayon, ano ang marireceive natin na extent ng salvation nung mapako si Kristo sa krus? Okay? Check natin. According to divine principle, Jesus Christ crucified, di ba? Was crucified. And then, Jesus died on the cross. Yung kanyang physical body become ransom to Satan. Nakalagay sa Biblia yan, di ba? Iyon ay ginawang pantubos ni Kristo ang kanyang katawan sa mga tao at ibinigay niya ito kay Satan. Became ransom to Satan. Satan took the body of Christ as a payment for our sin. And His spirit self, ang spirito ni Kristo, after the resurrection on the third day, went directly to God. No? This is the process. And the fallen man, tayong mga makasalanan, who believe in Christ's resurrection, yung ating physical body will also be subjected to the domination or dominion of Satan. Okay? And our spirit self, who believe on this resurrection of Christ, will go to God. So ano ibig sabihin nito? Na dahil si Kristo ang katawan niya became the ransom to Satan, was taken by Satan as a ransom, our physical body also is still subject for Satan's dominion. Only the spirit will attain salvation. Kaya lang, ang tao is composed of physical and spirit. And both spirit and physical committed sin.
Kaya kailangan natin ng salvation, both spirit and physical. Kaya ito ang unang layunin ni Kristo, to establish the kingdom of heaven para magkaroon tayo ng spiritual and physical salvation. Kaya lang hindi natupad because of the ignorance ng mga tao ng araw. Okay? So, according to Romans 11:7, as the result of the crucifixion, the physical selves of mankind are still subject to Satan or satanic invasion, even though they were meant to be saved in man's believing in Jesus and being grafted to Him. So under pa rin ang ating katawan ni Satan. And Romans 8:23, sabi dito, our body still awaits redemption, yung body natin. Kaya, if the people of Israel had followed Jesus, kung inaccept lang sana ng mga Jews, si Kristo bilang Messiah, number one, the kingdom of heaven will be realized, may establish ang kaharian ng Diyos. At mawawala, hindi magkakaroon ng split ang Jewish and Christian. Ngayon, alam nyo, if you go to Israel, there are Jewish and Christian split. Na pag nakita sila sa daan, maybe they will kill each other. That is the result of the crucifixion of Christ. And number 3, siyempre kung hindi napako si Kristo at nireceive sila ng mga Jews ng Israel, walang magiging persecution ng early Christian. Diba? Hindi mape-persecute. And most especially, kung inaccept ng Israel si Kristo bilang Messiah, hindi na niya kailangan pang bumalik muli. Because ang layunin ng Messiah is to establish the kingdom of heaven. Nakalagay dito sa una, the kingdom of heaven will be realized on earth kung inaccept ng Israel si Kristo. Kaya hindi na natin kailangan ng second coming of Christ. Okay? I hope you understand. Huh? And in Romans 7:24 and 25, ito yung matinding pruweba na ang nakuha lang natin through the crucifixion of Christ or through the resurrection of Christ is only spiritual salvation. Itong sinabi na to ni Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh, I serve the law of sin. Yun daw kanyang spirit, yung kanyang mind, is serving the law of God. Pero yung kanyang katawan is serving the law of sin. Still nagkakasala pa rin ang kanyang katawan. So ito ay magandang patunay o pruweba na ang na-receive lang natin through the death of Christ, a spiritual salvation lang. Kasi ang ating physical body is still under Satan's dominion or attack. Kaya, sabi dito sa 1 Thessalonians 5:17, the Bible teaches us to pray constantly. Kaya sinasabihan tayo ng Bible, mag-prayer kayo every day, constantly, so that we will be protected to satanic invasion. Kasi nga, ang ating body is still under Satan's attack, Satan's dominion. And in 1 John 1:10, it says, if we say we have not sinned, we make him a liar, telling us that mankind is still under the bondage of original sin. So, ibig sabihin, yung death on the cross did not erase the original sin ng tao. Kaya, nangako si Kristo ng muling pagbabalik. And in that time, sa kanyang muling pagbabalik, ang kanyang layunin muli ay to establish the kingdom of God, the kaharian ng Diyos. In that way, everyone will receive salvation. Okay? Two kinds of prophecy concerning the Messiah. Ito kailangan nating mainawaan as a Christian. Kasi maraming Kristiyano, especially yung mga pastors and leaders of religion, nag-aaway-away kasi ang Biblia ay may mga nakikita silang salungatan. Salungatan. Ibig sabihin, parang conflicting. Ano? May isang ganito ang sabi sa isang aklat,
sa isang pahina, may sa kabilang pahina naman sa ibang aklat, ito naman ang sinasabi. So, parang contradict. Kaya, yung isa, dahil ito ang kaya niyang ipaliwanag, dito siya kumakapit. Yung kabilang relihiyon, dahil ito ang kaya niyang ipaliwanag, dito siya kumakapit. Kaya ang nangyayari, nagbabanggaan sila. Pero according to divine principle, walang conflict o walang contradiction sa dalawang prophecy na nasusulat sa Biblia. Bakit? According dito sa Isaiah 53, as an example, sabi niya, when Christ come, He will become the Lord of suffering. Ano? Pag papunta daw ng Messiah, He will be the Lord of suffering. Ibig sabihin, pinakita sa Isaiah 53 na mamamatay siya as a Lord of suffering. Pero dito naman sa Isaiah 9:11-60 at sa Luke 1:31-33, sinasabi rito na ang pagpunta ng Messiah, tatanghalin siya bilang Lord or King of Kings or Lord of Glory. So, kaya ang akala ng maraming Kristiyano, nagko-conflict itong dalawa. At para matugunan yung kanilang agam-agam sa pag-explain nila o pag-define nila ng Biblia, ang sabi nila, itong Lord of Suffering ang unang pagpunta at ang pangalawang pagbabalik ay yung King of Kings. Kaya lang, kung iisipin natin, kaya tayo nagpapabalik sa parehong misyon, ibig sabihin, may hindi natapos. Kung sa unang pagpunta natapos na, sabi natin kanina, bakit kailangan pa ng second coming kung na-establish na ang kaharian ng Diyos? So hindi ibig sabihin na itong suffering ay sa unang pagpunta at itong sa pangalawa, yung King of Kings. Hindi. Illogical yun. Sapagkat kung ang unang pagpunta, na-realize na niya ang kanyang layunin, you will not come back with the same mission. So ngayon, paliwanag natin, bakit sinasabi ng divine principle na hindi ito magkaiba? Sapagkat, according to divine principle, di ba? Ang Israel, who is the chosen nation, if they will fulfill yung kanilang responsibility to accept and believe in Christ, in the Messiah, of course, the Messiah will become the King of Kings. Siya itatanghal bilang King of Kings of Israel. Kaya lang, dahil hindi siya tinanggap ng chosen nation o ng chosen people, Israel, failure ng kanilang responsibility, ang natupad, Jesus Christ was crucified. Kaya itong two prophecy na to, hindi nag-aaway o nagko-conflict. Kung hindi, ito ay propesiya concerning kung ano ang tutuparing responsibilidad ng tao. Kung ang tao ay tutuparin niya ang responsibilidad niya tatanggapin, he will become King of Kings. Kung hindi tutuparin yon, he will become the Lord of Suffering. Kaya hindi siya conflicting. Ang susi dito ay tatanungin mo kung yung tao ba ay natupad o hindi natupad ang kanyang responsibilidad. Iyan ang susi para maunawaan natin ang akala natin ay nagko-conflict na dalawang magkaibang propesiya. Actually, hindi ito conflicting sapagkat ito ay dumudepende sa pag-fulfill ng responsibilidad ng tao kung alin sa dalawa ang matutupad na propesiya. Okay? Sabi rito, it's either King of Kings o Lord of Suffering. Hindi tinanggap si Kristo, kaya instead of King of Kings, He become the Lord of Suffering. Okay? Parang ganito rin, di ba? Yung two kinds of prophecy concerning the Messiah. Si Adam and Eve, di ba? Nagbinigyan siya ng word ni God. Huwag niyong kakainin yan. Do not eat the fruit. Kung i-obey nila yon, na hindi nila kakainin ng prutas, ang kanilang marirealize is ideal world o kaharian ng Diyos. Di ba? Kaya lang, dahil sa hindi nila sinunod yung kautusan ni God, ang na-realize is what? Fallen world o satanic world
or kingdom of hell. Kaya, dumidepende kung alin ang matutupad na propesiya, depende sa gagawain o ipufulfill ng tao. Depende sa fulfillment of responsibility ng tao. Okay? So now we are going to the second coming of Elijah or return of Elijah. At ito, please open up your eyes and heart. Ito ay magiging sukatan natin o batayan ng muling pagbabalik ni Kristo. Mauunawaan natin ang second coming of Christ sa pamamagitan ng second coming of Elijah. Please open up your mind and heart, at kung kayo inaantok, please i-overcome ninyo. Mahalaga to. Si Elijah actually was a great prophet of Israel according to 2 Kings 2:11. Nabuhay siya 900 years before the coming of Jesus Christ. So 900 taon bago dumating ang Kristo, siya ay nabuhay. Kaya in 2 Kings 2:11 also there is a verses there na sinabi na may record doon na he was ascended into heaven through a chariot of fire. Ibig sabihin, dinala siya ng chariot of fire in heaven, namatay siya. Okay? So, before the coming of Christ, namatay siya. And, according to Malachi 4:5-6, sabi rito, behold, I will send you Elijah the prophet before the great and terrible day of the Lord comes. So, sinabi ng Diyos kay Malachi na ipapadala ko si Elijah muli bago dumating ang kapanahunan ng Kristo o ng Lord. Yan ang sabi ni Malachi. Okay? So kaya, nung time ni Kristo, na nagpo-proclaim na si Kristo na He is the coming Son of Man or the coming Christ, according to Matthew 17:13, nagtanong ang mga disipulo kay Kristo. Anong tanong? Then why do the scribes say that the first Elijah must come? Jesus replied, Elijah does come and he is to restore all things. But I tell you that Elijah has already come and they did not know him, but did to him whatever they pleased. Then the disciples understood that he was speaking to them of John the Baptist. So, kasi nga, dahil yung mga iskribo at pariseo, yung mga leaders of Judaism, alam nila ang kautusan. Kaya alam nila yung pangako na sinabi kay Malachi na sa pagbabalik ni Kristo o sa pagpunta ng unang pagpunta ni Kristo ay ipapadala muli o pababalikin si Elijah. Kaya ngayon, tinanong nila ngayon si Kristo sapagkat si Kristo ay nagpo-proclaim na He is the coming Lord. Diba? Kaya, tinanong nila, bakit sabi ng mga iskribo at pariseo na kailangan dumating muna si Elijah bago dumating ang Mesaya? Ang sagot ni Kristo, dumating na si Elijah at hindi niyo sila nakikilala. Siya ay si John the Baptist. Iyan ang sabi ni Kristo. So kaya ngayon, yung mga tao, lalo na yung iskribo, pariseo, nagpunta ngayon kay John the Baptist. Sabi sa John 1:21, they ask him, tinanong nila ngayon, si John naman ang tinanong nila. Then who are you? Are you Elijah? Ikaw ba si Elijah? Kasi sabi ni Kristo, ang Elijah, ang second coming of Elijah dumating na. At iyan si John. Kaya nagpunta sila ngayon kay John para itanong, ikaw ba si Elijah? Ang sabi ni Elijah, I am not. Ay, ni John the Baptist, I am not. Are you the prophet? He answered, no. So, tinatwa. Sabi ni John the Baptist, hindi ako si Elijah. Ngayon, sino ngayon ang paniniwalaan ng mga iskribo at pariseo? Sino ngayon ang paniniwalaan ng mga tao nung araw? Malinaw na sinasabi sa scripture, sa Malachi, na muling pababalikin si Elijah the prophet bago dumating ang Mesaya.
Kaya naging palatandaan ng mga eskribo, pareseo, ng mga leader ng Judaism at that time, na bago dumating ang Mesaya, ang palatandaan, dapat si Elijah ay muli munang bumalik. Kaya, nung mag-proclaim si Kristo na ako ang Mesaya, tinanong siya ng eskribo at pareseo, nasaan si Elijah? Sabi ni Kristo, dumating na. At iyan si John the Baptist. Kaya, pumunta sila ngayon kay John the Baptist. Ikaw ba si Elijah? Sabi ni John the Baptist, hindi ako si Elijah. So makikita niyo yung confusion na nangyari sa tao nung araw. Kaya sabi sa Matthew 11:14, sabi ni Kristo, if you are willing to accept it, He is Elijah who was to come. He's talking of John the Baptist. Sabi sa Luke 1:17, He will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the fathers to their children and the disobedient to the wisdom of the righteous to make ready a people prepared for the Lord. Yan ang sabi ni Kristo. The spirit and power of Elijah ay nay kay John the Baptist. Yun ang pagkakamali ng mga tao nung araw. Kasi literal na kinilang inisip na ang second coming ni Elijah yung kung ano yung itsura o yung ano yung katawan ni Elijah nung nabuhay siya 900 years before, yun ang muling babalik. Pero ang sabi ni Kristo, ang second coming of Elijah ay si John the Baptist. So bakit nasabi ni Kristo na ang second coming of Elijah ay si John the Baptist? Ito ang sagot sa Luke 1:17. Sabi ni Kristo, He will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the father to their children and the disobedient to the wisdom of the righteous to make ready the people prepared for the Lord. Ito yung mission ni Elijah na ipinasa niya kay John the Baptist. Kaya ang second coming of Elijah, hindi yung katawan ang muling bumalik, kung hindi yung layunin o yung misyon ni Elijah ang muling pinabalik sa katauhan ng ibang tao. Sa katauhan ni John the Baptist. Kaya, based on that, di ba? Sinabi ni Kristo na si John the Baptist ang second coming. Ang sabi ni John the Baptist, hindi ako. So ngayon, sino ang paniniwalaan ng tao? Sino ang nagsasabi sa pananaw nila, sino ang nagsasabi ng totoo? O kung sino yung merong karapatan na paniwalaan. Tingnan natin ngayon. Karaniwan, di ba? Ang pananaw ng tao, kung paano natin ma-judge ang tao, kung sino ang dapat na paniwalaan, tinitingnan natin yung kanilang imahe. Yung kanilang background. So, let us compare the background of Jesus and John in the eyes of people at that time. No? Sa mata ng mga tao nung araw, i-check natin ano yung pananaw nila kay Jesus at ano yung pananaw nila kay Juan Bautista. So, unahin natin si Jesus, si Jesus Christ. Si Jesus Christ came from a humble family, di ba? Siya ay nagmula sa pamilya ng karpintero sa Nazareth. No? And, Nazareth is a place of actually mga mabababang klase ng tao, low class people ang mula sa Nazareth. Kaya makikita natin, kung nanonood kayo ng Jesus of Nazareth, makikita mo nung bumasa si Kristo ng scripture at nagsalita and proclaim that He is the coming Son of Man, ano ang sabi ng mga nasa background ng mga tao? Hindi ba iyan si Jesus na anak ni Jose at Maria na taga Nazareth? Meron ba ikang maganda na nagmula sa Nazareth? Because ang pananaw ng tao nung araw, Nazareth is a place for low-class people. Number 2, walang record in the Bible na Jesus lived an ascetic life or religious life. Di ba? Ang pinakita lang doon,
7 years old nung siya ipresenta sa temple, and then after that 30 years old na nung mag-start na siya ng ministry niya. So there is no ascetic life recorded in the Bible. And number 3, di ba? Sa mata ng tao, nag-start siya ng proclamation na he is the Savior, he is the Messiah. Kaya di ba doon sa mga binasa natin a while ago, ng mga passages in the Bible, sinasabi na blasphemer si Jesus kasi inihahalin tulad niya yung kanyang sarili o inilalagay niya yung sarili niya sa same level with God. And Jesus Christ is starting proclamation na siya ang Lord of Sabbath. And then, sinasabi niya na I came here to abolish the law. And friends of tax collectors, ito yung mga pananaw ng tao sa kanya. And then he put himself on an equal footing with God. Di ba sinabi niya na if you see me, you see the Father. I and my Father is one. So, inilalagay niya yung sarili niya in an equal footing with God. Kaya, nagalit sa kanya ang mga tao. In Matthew 10:37, he told the people that they have to love him more than anyone else. Diba? Sinabi ni Kristo sa Biblia yon. Sabi niya, if you love your mother, your father, your brothers and sisters more than me, you are not worthy of me. Sabi ni Kristo yon. Diba? Sabi rito sa Matthew 12:24, Jewish leaders claimed that Jesus was working with the power of Beelzebub, the prince of demons. Diba? Dahil nagpapalabas siya at nagpapagaling ng may sakit. Ano ang sabi ng mga Pariseyo sa kanya? Kaya yan nakakapagpalayas ng demonyo sa katawan, nakakapagpagaling ng may sakit, kasi siya ay si Beelzebub, working with the power of Beelzebub, ng demonyo, kapangyarihan ng demonyo, ng prince of demons. So ito ang pananaw ng tao sa kanya. Now, let us look. And not only that, pang-apat, lower class associates. Yung kanyang mga kasama ni Kristo, mga mabababang uri ng tao, fisherman, tax collector, sinners, harlots, prostitute. So ito yung pananaw ng tao sa kanya. Now, dahil ang kasama niya mga lower class associates, siyempre, anong tingin ng tao sa kanya? At number 5, denounced by Jewish leaders. Hindi siya kinikilala ng mga leaders, authorities at that time. Kasi nga, nagmula siya sa Israel, lower class siya, mahinang klaseng tao. So now we go to the image of John the Baptist sa pananaw ng tao nung araw. According to the divine principle, Luke 1:5-66, sabi rito, he belonged to a prominent family. Nagmula siya sa isang kilalang pamilya. Bakit? Kasi ang tatay ni John the Baptist si Zacarias, isang high priest sa synagogue, sa temple, sa templo sa Jerusalem. At isa pa, kilala na balita sa buong Israel, yung kanyang miracle at birth, yung conception niya. Imaginein mo, napakatanda na ni Zechariah at saka ni Elizabeth, pero nagkaanak pa sila. Diba? At isa pa, si Elizabeth ay may problema sa kanyang sinapupunan. Nagkaanak pa sila. So alam ng mga tao nung araw yon, kasi unang-una, si Zechariah, ang kanyang tatay, ay high priest. Kaya known throughout Israel. In Luke 3:15 and John 1:20, John was held in such a high regard that high priests as well as common people asked him if he was the Messiah. Diba? After natanungin siya, are you Elijah? Sabi niya, no. Are you a prophet? No. And then, again, they question him, are you the Messiah? Imagine mo, ganyan katindi yung pananaw ng mga tao kay John the Baptist. Number 1, he belonged to a prominent family. Number 2, yung miracles at birth niya. Kasi sinilang siya ng katandaan ng kanyang parents, may problema sa sinapupunan sa Elizabeth. At the same time, dahil hindi naniwala si Zacarias na magkakaanak pa sila, ang sabi ng anghel kay Zacarias, dahil sa hindi ka naniwala, ngayon pa lang ay mapipipi ka ngayong araw na to. Imaginein mo,
high priest siya na napipi. So malalaman ng buong Israel yun na bakit siya napipi. So sinabi, tsak na nalaman nyo na kaya siya napipi, sinabi ng anghel na mapipipi siya kasi hindi siya naniwala na magkakaanak sila. And then, nung sinilang si John at ipipresent na to be baptized sa temple, sa synagogue sa Israel, nagtanong yung mga priest, anong ipapangalan natin? So walang makapagsalita. At that time, nakapagsalita si Zacarias, sabi niya, John. That will be his name, John. Kaya, lalong na mga tao nung araw, sapagkat alam nilang napipi, at that time, nakapagsalita siya. So miracles at birth, known throughout Israel. And in the Bible, if you will read the Bible, John the Baptist lived an ascetic life. Mahaba yung record na yan in the Bible, na he is wandering in the wilderness, only eating honey and locusts, and then ang dress niya sack of cloth. At yun yung mga pamamaraan na nagpapakita na he is a prophet and living an ascetic life at the time. Kaya, he was well respected. Nire-respeto siya ng mga tao at that time. And not only that, and the last is, kasi ang tatay niya is a high priest. Kaya supported siya, pinaniniwalaan siya ng mga Jewish authorities o Jewish leaders. So now, ikumpara natin ngayon. Ayan, ito, yung pananaw ng tao sa katauhan ni Jesus at sa katauhan ni John. Sino sa tingin niyo mas kapanipaniwala, mas respeto sa mga tao nung araw? Ang sabi ni Kristo, dahil nagpo-proclaim siya na siya ang Mesaya, tinanong siya, nasaan ang Elijah? Kung ikaw ang Mesaya, sabi niya, dumating na si Elijah at siya ay si John the Baptist. Kaya para makasigurado ang mga tao, nagpunta sila kay John. Ikaw ba John? Si Elijah. Sabi ni John, hindi. Ikaw ba'y propeta? Hindi. Ikaw ba'y Mesaya? Hindi. Ngayon, sino ang paniniwalaan ng tao? Pag ang pinaniwalaan nila si Kristo, tatanggapin siya ng tao. Pag ang pinaniwalaan nila si John, ang tingin nila kay Kristo ay bulaan, propeta, or nasisiraan ng ulo. Kaya kayo ang humusga sa pinakita natin na pananaw ng mga tao, sino ang paniniwalaan sa kanila? And the Bible can attest that John was believed by the people at the time. Kaya they crucified Jesus Christ. Hindi nila natanggap si Kristo dahil sa pag-deny ni John na siya ang second coming of Elijah. Kaya makikita nyo, kaya sinabi ni Kristo na si John ang second coming of Elijah, according to Luke 1:17, sabi rito, and he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the fathers to their children and the disobedient to the wisdom of the righteous, to make ready a people prepared for the Lord. Ito ang layunin kasi ni Elijah. Ito, sabi sa Malakay 4:5-6, ito, tingnan nyo ha. See, I will send you the prophet Elijah before the great and dreadful day of the Lord comes. He will turn the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children to their fathers, or else I will come and strike the land with a curse. So same, doon sa sinasabi sa Luke 1:17, na ang power and spirit of Elijah is to turn the hearts of the fathers to their children and the disobedient to the wisdom of the righteous. So makita natin na ang pinabalik o ang pagbabalik o second coming ni Elijah is not the person, but the mission. At yun ang hindi naunawaan ng mga tao nung araw. Kaya, sabi rito ni John 3:28, you yourself can testify that I said, I am not the Christ, but am
sent ahead of him. Sabi mismo yan ni John, ahead of him. Ibig sabihin, siya yung magpe-prepara para kay Kristo. Eh, hindi ba yun ang layunin ni Elijah, to prepare the hearts of every fathers and their children? Sabi rin dito sa 1:23, sabi ni John, I am the voice of the one calling in the desert, make straight the way of the Lord. Siya yung magpe-prepare. Alam ni John yung kanyang mission, pero hindi niya alam na he stand same with the mission of Elijah. Kaya sabi rito sa Matthew 3:11, sabi ni John, I baptize you with the water for repentance, but after me will come one who is more powerful than I, whose sandals I am not fit to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. So, although nag-testify siya regards to Christ, kaya lang, nung kanyang dininay na he is the Elijah, yun ang naging crucial mistake niya. Kaya na-crucify si Kristo. Kaya, ano ang sabi ng Biblia? Sabi rito, in Luke 1:76, and you, my child, will be called the prophet of the Most High, for you will go on before the Lord to prepare for Him to give His people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins. Ito ang mission ni John. And in John 1:35, I would not have known him except that the one who sent me to baptize you with water told me, the man on whom you see the Spirit came down and remained is he who will baptize with the Holy Spirit. So this is the mission of John the Baptist, to prepare the way of the Lord. So, because John doubted Jesus, makikita natin dito sa Matthew 11:2-3, when John heard in prison, na prison si John, what Christ was doing, he sent his disciple to ask him. Nung nasa prison na si John, pinadala niya yung 2 disipulo ni John kay Kristo at pinatanong niya, ang tanong ganito, are you the one who was to come or should we expect someone else? Imagine niyo, if John really understood or believed that Jesus is the Messiah, hindi niya ipapadala yung kanyang disipulo para tanungin na, are you the one who was to come? So it means that John doubted Jesus. Kaya ang sabi ni Kristo sa Matthew 11:6, blessed is he who takes no offense at me. In Matthew 11:11, I tell you the truth, among those born of women there is not risen anyone greater than John the Baptist. Yet he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. Alam nyo, even this Bible verse was misunderstood by many Christians, by many pastors. Ang sabi nila, very humble daw si John the Baptist. Sabi dito kasi, wala pa daw sinisilang sa mundo na mas magiging greater pa than John the Baptist. Pero daw yung pinakamababa sa kaharian ng Diyos, mas mataas pa sa kanya. Akala nila, it is a praise for John the Baptist. Dahil humble si John the Baptist. Ang hindi nila naunawaan, itong Matthew 11:11, it talks about what? It talks about yung pagkakamali ni John the Baptist. Sapagkat hindi ba sinasabi natin, what you bind on earth shall be bound in heaven. Kung dito sa lupa, you are great. In the kingdom of heaven, you are great as well. Samantalang sabi rito, there is no one risen, anyone greater than John. Pero sa pinakamaliit, sa kaharian ng Diyos, siya ay mas maliit pa. So bakit? Sapagkat, ang ibig sabihin dito na has not risen anyone than John the Baptist, kasi yung kanyang mission to prepare the way of the Lord is so great. Imaginin mo, ikaw ang magpe-prepara ng daraanan ng Panginoon.
Kaya among those born of women, there has not risen anyone greater than John in terms of mission. Pero because he failed his mission, yung pinakamababa sa kaharian ng Diyos ay mas mataas pa sa kanya. Ang sinisignify sa Matthew 11:11, ito ay naging curse sa kay John the Baptist sapagkat nag-fail siya ng kanyang mission. Kaya dapat maunawaan natin to. Dapat nating maunawaan yan. Kaya sabi rito sa Matthew 11:12, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has suffered violence and men of violence take it by force. Ano ibig sabihin nito? Dahil sa nag-fail si John the Baptist, ang kingdom of heaven cannot be realized. Kasapagkat yung pagkakamali ni John ay naging daan para ma-crucify si Kristo. At in that way, dahil na-crucify si Kristo, hindi na-establish ang kingdom of heaven on earth. And this is the end of our discussion tonight. So, I hope you understand, itong usapan natin, itong discussion natin. Sapagkat as a Christian, according to Father and Mother Moon, as a Christian, we must be the one who truly understand the heart of Christ. Sapagkat tayo ang Christian. Tayo ang follower ni Christ. But it's sad to say na kung sino pa yung mga Kristiyano, tayo pa yung hindi nakakaunawa sa layunin ni Kristo, bakit siya naparito? Kung bakit siya i-crucify ng tao. At kung bakit siya nag-pray in the Garden of Gethsemane 3 times. Kaya, alam nyo, when Jesus Christ appeared to Father Moon, ang sabi ni Kristo, my heart is really, really suffering because no one truly understands my heart and the heart of Heavenly Parents. Kaya nakakalungkot. Bilang Kristiyano, we need to understand these things. Kaya, in the beginning, I told you, please be vigilant. Labanan kung inaanto kayo, labanan ninyo sapagkat it's a crucial knowledge dapat bilang Kristiyano na maunawaan natin all about Christ as a follower of Christ, as a Christian. Okay? So I hope that you understand the mission of Jesus Christ. And ano yung extent of salvation na nakuha natin through the cross. Dahil sa hindi kompleto yung salvation na naibigay sa atin, only spiritual salvation, Jesus Christ must come back again, a second time. And at that time, He will attempt again to fulfill His primary goal, primary purpose. And what is that? To establish the kingdom of heaven. The original plan of God. That's why in the first coming, He said, repent for the kingdom of heaven is at hand, because through Him, the kingdom of heaven will start. Okay? So at this point, I want to ask your reflection, or if you have question sa ating discussion for tonight. And I hope na sana naging vigilant kayo, sana hindi kayo inantok, or sana naunawaan o napakinggan ninyong mabuti yung ating naging topic tonight. And if you have question, please ask me now para magkaroon natin mai-attempt natin na magkaroon ng kaliwanagan ng inyong katanungan. Okay? So, please open up your camera and then para magkita-kita naman tayo. And then you can ask me a question.
or you can have yung reflection ninyo. Ano yung natutunan nyo ngayong gabing ito? Okay. So, sino ang gustong mauna na mag-reflect or mag-ask ng question regarding our topic tonight? Meron ba? Si Joy ba? Ine, did you get yung ating Anak, sandali. discussion? Joy? Huwag kayo na mahiya. Actually, what we are creating here is a family, Gusto nating ang maging atmosphere natin is a family. Hindi tayo pagalingan. Hindi tayo pagalingan dito. Actually, we want everyone na maunawaan natin. Even maunawaan natin lalo ang salita ng Diyos. So, hindi pagalingan yung ating pag-aaral ngayong araw, sa meeting na ginagawa natin. So, kaya huwag kayong mahiya. Sabihin nyo kung ano yung naunawaan nyo at kung may tanong kayo, magtanong kayo. Okay? So, sino yung gustong... Ine, ikaw nga, Giselle, ikaw yung palaging nag-a-appear. Lagi Mauna ka Kasi nga para mabigyan sila. Tito, sa akin siguro po more on realization na kahit po pala noong unang araw-araw pa lang, judgmental na yung mga tao. Kasi po parang because of where Jesus came from, medyo nahirapan silang i-accept. Kanya parang na-compare pa si John the Baptist tsaka si Jesus just because hindi siya galing sa prominent family, hindi siya, yung background niya sa Bible is not that detailed na religious yung life niya. Parang hindi siya worthy paniwalaan just because of that. Parang naging judgmental yung mga tao. Parang kung iisipin ko tuloy, kung hindi sila judgmental, baka hindi nga siya na-crucify kasi inaccept na nila si Jesus. Parang ganun. Siguro kung mayaman siya or kung religious siya talaga na pinakita, baka iba pa yung tingin sa kanya ng mga tao. Actually, Yun. nature talaga ng tao yon na para Maging natin judgmental po. na para tayo makita natin yung kapanipaniwala. Even the Bible said, di ba? By the fruits you will know. Meaning, yung fruits ang titingnan mo, di ba? And yun yung mga fruits nila sa pananaw ng tao. Di ba? Sa pananaw ng tao. Kaya nga po dito naisip ko, sino kaya, kung nandun ako, sino kaya papaniwala? Yun ang magandang katanungan actually. Kaya sabi ko sa umpisa, how about tayo? Kung tayo kaya nandoon, even ano kaya ang maging reaction natin? Kung titingin. Kasi, ang naging pananaw ng mga tao, more on appearance. Yun nga, sabi mo nga, judgmental sila on appearance, on abilities, yung mga ganon actually. But as a man of God, actually, God is looking on the heart of man. Ang ating foundation o ang ating criteria is the heart. Yung heart. Kaya, sabi nga natin, alam mo, na ang kanilang pananaw regarding siguro sa Kristo isang yun nga matikas na tao or isang prominent family, mga ganon klase ng pananaw wherein hindi ganon ang basihan na dapat natin, kung even in our time today, dapat hindi ganon ang maging basihan. We must learn from the past. Hindi ganon dapat ang pananaw, kagaya ngayon, di ba, kung makita natin siya lungkot na realidad, makita mo yung picture ni Kristo ngayon, di ba? Dahil sa akala natin Kristo is a man of God, a son of God, kita mo ang pinoportray na picture niya, blue eyes, American Guwapo. American Guwapo yung kanyang image, di ba? How about if the second coming of Christ hindi dumating ng ganon? How about, like for example, alam mo ba na ang Nazareno, actually, naku, maitim pa sila sa negro. Alam nyo ba na ang mga Nazarenian, ito yung mga king ang buhok. Talagang king. Alam mo, when I came to Israel, alam mo, kaya ko nalaman yon kasi nung dumapag kami sa airport sa Israel,
May nakita kami gano'n ng maitim, tapos at ang sabi ng tourist guide namin, he is from Nazareth. Nazareth. He is a Nazarene. Inasabi niya gano'n. So sabi niya, that is the typical image ng Nazarene. Talagang very black. Kaya alam niyo ba, di ba, kung makita niyo naman sa mga documentary, ang closer image si Kristo is actually napakaitim at curly ang buhok. No? Kaya minsan we are misled by Iyon minsan na nakaka-mislead sa tao ba? Na imaginein mo, you will portray Jesus Christ image. Akala natin kasi, kung sinabi, Son of God, we're talking ng gwapo, pinakamaganda. Actually, hindi yun ang batayan ng Diyos. Ang batayan ng Diyos is the heart of man. No? Kahit ikaw ay pangit, kahit napakaitim mo pa, it doesn't matter to God. God, according to Father Moon, to Mother Moon, God is colorblind because of love. That is God as a parent. Di ba ganyan ang parent? May pangit kang anak, may gwapo kang anak, di ba? Pero same. Ang pananaw mo dun is always the same. Di ba? Walang pagkakaiba. Kaya, dapat wag tayong tumingin sa mga panglabas na kaanyuan. Ang tingnan natin ay yung fruits na nanggagaling sa loob ng tao. Okay? So, okay. Actually, that's good. That's good analyzation. Kung tutusin, sabi ko nga, ilagay natin yung ating katauhan kung nandoon tayo sa time na yun. Are we going to accept Christ or magiging isa tayo na mag-crucify kay Kristo? No? So, how about dun sa prayers in Gethsemane? Ano ang mo doon? Ano ang iyong pananaw doon? Yung pong purpose na for praying not to be crucified. Parang po siya doon? Yung pong concern, yung po bang concern for God and concern for Israel? Followers, di ba? Pero usually, ang pananaw doon ng Kristiyano, kung titingnan natin, weakness po. Human weakness na sa oras ng kamatayan, lumabas daw yon na nakuha bilang pag nagkatawang tao si Kristo. Yun, hindi ko po alam na gano'n. That is heretical. Yung mga reasons po ng praying niya ng That is heretical actually. So, ayun, ngayon ko lang po nalang. Kaya nakakalungkot. Christian tayo, pero ganun ang ating pananaw kay Kristo. Okay? Pero dito hindi ko inisip yun na sign of weakness. Pero ganyan ang katuruan. Ganyan ang katuruan sa Kristyanismo. Actually, pag marinig mo yun, ganyan ang katuruan sa Kristyanismo. Human weakness, because nagkatawan tao si Kristo, nakuha niya yon. As part of human, at becoming human, naging weakness niya yon. Yung nasa oras ng kamatayan ay matatakot siya. Okay. So how about si okay, thank you Ine for your reflection. How about si Bea? Bea, Ine, ano ang nakuha mo sa topic natin tonight? Mostly parang additional and background information po yung mga nangyari bago yung crucifixion, like ano po yung nag-lead up doon. Tapos yung mga naging consequences din po dahil hindi nga po natupad yung original na plan. Yes. Tapos yung parang ginajudge po si Jesus dahil lang po sa kung saan po siya nanggaling, ganun. Parang nakakalungkot lang po. Tapos, pero, yun nga po, parang iniisip ko rin po kung nandun po ako, hindi ko rin naman po sila mabiblame or something. Pero maybe, Ine, baka maging isa ka rin, no? Sisigaw ng crucify him, di ba? Pero, common knowledge na naman po siguro na, wag po tayong magbe-base sa pinanggalingan ng tao or sa itsura po nila. Yes. Dapat po, kilalanin talaga natin sila. Tapos, doon naman po sa yung nagdadasal po si God kasi natatakot po siyang ma-crucify.
For me po parang napakita din po dun na parang tao rin naman po si Jesus dati. So parang yung view po natin sa kanya na siya yung Messiah, hindi siya natatakot, di siya ganun. Parang nag-soften po yung perspective natin sa kanya. Na tao rin siya, natatakot din siya, pero syempre mas maano po yung pananalig niya kaysa sa atin. Ayun. Yes. Okay, thank you so much, Ine. Actually, I just want to clarify ano yung huli mong sinabi. Na actually, ang di ba ang example ko kanina, yung mga followers niya, the early Christian, di ba? They are willing to die for the sake of Christ. Samantalang si Kristo who will give salvation sa lahat ng tao, magpapakita siya ng kahinaan sa kamatayan. How can he qualify to become the savior of man? Samantalang yung mga followers niya, hindi nagpakita ng kahinaan sa kamatayan. So meaning, mas qualified pa yung kanyang followers to become champion of God more than him. Yun yung comparison natin. Para to show, actually, Jesus has no weakness, human weakness na matatakot sa kamatayan. Hindi ganon. Actually, according to Father Moon, when he talked to Jesus Christ said that kung ang makapag-comfort kay God at makapag-save sa tao, ang kanyang kamatayan, he is willing to die 1,000 times. Kahit daw tagtarin ng pinong-pino ang kanyang katawan, he will accept death. Kung yun ang makapagbibigay ng comfort kay God at salvation sa tao. So yun yung ibig sabihin natin kanina. Kaya kinumpara natin kung yung mga followers, even imagine mo ito, si Saint Lorenzo Ruiz, alam mo yung isa-isang tinanggal ang kanyang kuko. Just for him to denounce yung kanyang pagiging Christian, Catholic. Sabi niya, no, I was born a Catholic and I will die as a Catholic. That is the conviction of Lorenzo Ruiz, Saint Lorenzo Ruiz. Tapos kung kukumpara mo kay Kristo, na siya ang Mesaya ni Lorenzo Ruiz, siya pang Mesaya ang nagpakita ng kahinaan. That is illogical. Diba? Kaya yun ang ating ibig ipakita sa inyo ba? Na hindi, kaya siya nagdasal hindi dahil sa lumabas ang kanyang kahinaan. Kung hindi, nagdasal siya sapagkat ayaw niyang mapahamak o magkaroon pa ng suffering heart si God. Maprolong pa ang suffering heart ni God. Nagdasal siya dahil alam niya na kung siya bilang rabbi o master ng kanyang follower, alam niya pag siya'y namatay, magiging tragic din ang kamatayan ng kanyang mga follower. And the third, in concern niya sa Israel, sapagkat kung siya'y ipapapako ng Israel, ang consequences noon sa ginawa nilang pagkakamali, napakabigat. Kagaya nung nangyari nung time ng mga Nazis. Kung ilang libong mga Jewish ang sinunog at pinagpapatay ng mga Nazis. So ito yung kanyang concern. Kaya ayaw niyang mamatay sa krus, hindi dahil sa takot siyang mamatay sa krus. Yun yung ating gustong ipakita dun sa ating discussion tonight. Okay? Thank you so much, Bea, for your reflection. Okay? And sino ba yung gustong magbigay? How about si Ivy kaya? Si Ivy. Ivy, are you online? Anong reflection mo? Si Ivy or si Joy? Joy. Joy, anong reflection mo sa ating discussion tonight? Huwag kayong mahiya. Pamilya tayo na nag-aaral dito.
Tito, nagpapatulog ako ng Ay, baby. namatay ka ba, baby? Ayun pala si ano. Ah, ayun si June. Nakita ko si June. June. Makulit kasi Tito eh. Okay lang, okay lang. Okay lang, Inay. Sige, sige, sige. Sige, Sige po, okay. pero nakikinig ako Tito. Marami Okay, akong okay. natututunan po. Oh, sige, okay. Thank you, Inay. Thank you, Inay. Sige po. Okay. Si June, nakita ko naka-online. Online ka ba to? June? Or busy? Kuya, nagloloko Mike ni ano, ni... Okay, anyway, sige, okay lang. Okay lang. So, anyway, so I hope ano na lahat kayo ay napakinggan nyo at natutunan nyo yung ating ayan si Jonathan, okay na yung ano mo, yung mic mo? Okay? Hindi. Dami ka na. Ayaw. Ayun. Wala pa rin. Okay, okay lang at okay. So anyway, thank you so much for your coming tonight, ano? And this is the end of our discussion, but please before we go out, please join me in prayer. Okay? Okay, please bow your heads and join me in my prayer. Magandang gabi po, mahal naming Ama. Lubos po ang aming kaligayahan na dadarama ngayong gabing ito sa pakikinig sa inyong salita, sa pagbibigay niyo po sa amin ng pagsubaybay at pag-ibig sa araw-araw ng aming buhay. Alam niyo po, mahal naming magulang, na sa oras po o sa araw-araw namin dito sa lupa, ay napakaraming beses po na kami ay nadapa, na kami ay nagkasala at nagpakita ng limitasyon sa inyo. But still your heart is to give us forgiveness. Still your heart is to embrace us and help us stand up in our responsibility. That is the heart of our heavenly parents. Thank you so much for those things. And please forgive us, Father, for not giving you time, for not standing on our responsibility as your son and daughters. And Father, this night we have learned the purpose of the Messiah. And we as a Christians, we are so sorry, Father, that we could not truly understand the true heart of our beloved Christ, Jesus Christ. But tonight, we now understand the purpose of his coming and the heart of our Lord Christ towards the fulfillment of his responsibility. Heavenly Parents, maraming oras po sa aming buhay na nalilimutan po namin kayo. Na mas maraming oras po kaming ginugugol sa mga bagay na walang kabuluhan, lalong-lalo na po sa ikauunlad ng aming espiritu. Sana po ay maunawaan namin na ang aming buhay dito sa lupa ay panandalian lamang. O itong buhay na to ay upang amin pong maiprapara ang buhay namin sa susunod na buhay. Kaya dapat po ay walang masayang sa bawat oras ng aming buhay dito sa lupa. Kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataong binibigay niyo sa amin ngayon na kami po ay makapag-aral at makapagtuon ng oras upang mapalago namin ang aming espiritu at ang ating relasyon bilang magulang at anak. Maraming salamat po. At sana po ay patuloy yung gabayan ng bawat pamilyang naririto sa pag-aaral na ito. Gawin niyo pong tahanan ang kanilang mga pamilya. Bigyan niyo po sila ng tamang pagsubaybay upang sa kanilang araw-araw ng buhay ay mapalago nila ang kanilang espiritu at ang kanilang pag-ibig upang ang kanilang patutunguhan sa kabilang buhay ay kanilang maiprepara habang naririto sa lupa. Muli po ang aming pasasalamat at paghingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan na gawa at sa mga biyayang aming natanggap ay ang aming pagpasasalamat po sa inyo.
And we are looking forward, Heavenly Parents, for the coming days of our life, that we could continue seeking for your love and seeking for your wisdom. Thank you so much, Father, for everything that you have done to our families. And in return, our pledge to you, Father, that we will continue, Father, learning from your words and applying it in our family, and to stand and inherit the love of our beloved true parents. Again, thank you so much for this night. And I pray, Father, in giving you thanks, this in the name of our Lord Christ and of our true parents. Amen. Amen. Okay. Amen. Thank you so much, everyone, for coming. Ine, Thank you Giselle, po. Ivy, Bea, Jocelyn, Joy, June. Thank you, Tito. Okay, thank you so much. Joel, okay, thank God you so bless much. you. And God bless Thank you po. everyone. Good night, okay, good everybody. Good night. night. Good night. Bye Hey, po. bless Ay, you. ano na. Bless you. God bless you. Okay. Bye-bye po. God bless everyone, and see you God bless again everyone. next Yeah. Saturday night. Okay, June, Yo, Joy. Kansa. God bless everyone. Okay, bye-bye.